Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po, tayo po'y mag-aaral sa Biblia. Ang gamit kong ito, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ito po, Biblia ng mga pastor. Amen? Amen. Yan. Ngayon, nanonood po ako sa YouTube Yung balita kanina sa teleradyo, serbisyo, DWPM, Radyo 630. Nakakayanig po. Nakakayanig. Ako po, taxpayer ako. Mula pa po nung 20 years old ako, nag-employed ako sa private sector. Nagbabayad po ako ng bills kada isang buwan kasi sweldo every 5 at saka every 20 of the month. So, doon po kinakaltas doon sa 5 yung aming mga buwis na kinikita buwan-buwan. Kaya, antimano kaltas na po sa payroll, yung resibo ng payroll namin, nandun na po. Nakalagay doon, tax. Wala ka na magawa. Okay lang yun kasi obligasyon naman na natin bilang mga Pilipino, kung Biblia ang ating pagbabatayan, ganito po ang nakalagay. Babasahin ko po saan ba yung tungkol sa mga buwis. Dito, ito. Sa chapter 13 ng Roma, ang title, Paggalang sa Pamahalaan. Ang sumulat po nito si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo. Basahin ko sa 1. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaan na umihiral. 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. 3. Ang mga pinuno hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa kaibubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 5. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang kayo'y maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. 6. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. 7. Ibigay ninyo sa bawat isang nararapat sa kanya, magbayad kayo ng mga dapat bayaran, magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan.
Kaya sabi ko nga po sa inyo, na mag-employed po ako, nagbabayad po ako ng bis sa gobyerno sa pamamagitan ng BIR, Bureau of Internal Revenue. Pagdating po ng Marso, kailangan mag-file ka. Kasi pag hindi ka magpa-file, lalabag ka sa batas. Kasi yung kinaltas sa iyo, pag hindi mo pinail yun, baka sabihin nila, dinaya mo ang gobyerno. Yung ITR, filing of ITR, kailangan mag-file ka doon. At doon mo malalaman kung meron ka pang utang o wala na. At ang nangyari sa akin, inakaltasan na po nila ako ng buwan-buwan. Ultimo komisyon, ultimo 5 sentimos sa mga komisyon po bukod sa sweldo. Nagbabayad po ako ng bis. Pagdating pa ng 1 taon ng filing ng ITR, kung minsan meron pa pala akong utang. So bayad na naman ako. Wala po akong magawa eh. Alam niyo yung batas na binasa ko, hindi ko naman alam yan. Ang basang alam ko, na napapanood po natin, kaya tayo nagbabayad ng bis, meron pang paggawa ang gobyerno ng mga kalsada, tulay, eskwelahan, kung ano-ano pa. Yan po, napupunta yung bis. Kaya kung minsan na nakalagay po sa mga paskil, ang perang buwis dito po napunta. Kung saan yung project, nakadikit po yun. Ibig sabihin, yung project na yon funded by taxpayer. Ang masakit po, yung mga politikong mayayabang, ilalagay ang kanilang pangalan doon. Akala mo, pera nila. Pero ang totoo nun, oo, ikaw ang nag-project ng tulay na yan. Kanino pera yan? Hindi mo sweldo yan. Nanggaling sa aming nagbabayad ng bis yan. Ang kakapal ng muka. Tapos ilalagay ang pangalan. Akala mo siya Oo, kasi nasa tungkulin siya. Nakita niya na yung lugar niya kailangan lagyan ng tulay. Pero hindi dapat ipangalan kay politikos na yan. Kasi pera ng taxpayer ang ginamit dyan. Ganyan pumapil ang mga makakapal ang muka ng politikos only in the Philippines. Grabe. Grabe po ang kawalangyahan nila. Sa ngayon ewan ko lang. Parang buhaya. Sabi nga nila, ay ang buhaya. Minsan may nagtanong, saan ka makakakita ng maraming buhaya? Sabi nila, sa gubat. Tapos may sumagot, hindi, mali ka dyan. Pumunta ka sa Senado, magpunta ka sa Kongreso. Ayun, maraming buhaya dyan. Buhaya. Ibig sabihin ng buhaya, walang kabusugan. Kaya tuloy yung nasa gobyerno, especially yung mga men in uniform, pulis. Kaya sabi ng mga Miron, ayan, buhaya yan. Buhaya yan. Sabihin, meron pa nagsabi, sabi ng Miron, kasi maraming asawa yan. Kaya maraming pinakakain. Kaya buhaya yan. Hindi nyo naman po masisi ang mga Miron. Totoo nga naman. Buhaya ka. Kaibigan. Okay? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo. At yung paksa tungkol sa mga nangyari sa aming kapaligiran. Salamat po. Busugin mo kami ng katotohanan ng salita mo, O Diyos. Sapagkat ang salita mo ay
pagkain ng aming kaluluwa. Sabi ni Jesus, ang aking salita ay espiritu at ito nagbibigay buhay. Ayon sa 1:63. Okay, pakinggan po natin itong news. Teleradyo Serbisyo, DWPM, Radyo 630. Ano po ito sa ABS-CBN ito? Ano po? Pakinggan natin yung nakakagimbal na balita. Lalakasan ko po yung volume para marinig po ninyo. Kasi kung bumubulong lang yung volume, hindi nyo po siya maintindihan. Kaya lalakasan ko, Yan, nilalakas ko lang po ngayon. Ito, nakikita nyo itong ito. Abang tawag dito. Bahala na po kayong umula. Ayan. Ito. Pakinggan po natin ang balita. Record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na maituturing na non-existent ang mga pangalan sa acknowledgement receipt dahil sa kawalan ng birth certificate, death certificate at marriage certificate. Patuloy din kinukumpirma ng PSA ang mahigit 2,000 pangalang nakalagay sa mga resibong isinumiti ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para depensahan ang ginastos na confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng PSA na walang record ang mga pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na lumutang sa mga resibong isinumiti ng OVP at DepEd sa COA. Sinita rin ni House Assistant Majority Leader Zia Adyong ang 2 resibong pinirmahan ng isang Milky Sakuya na may magkaibang lagda kahit parehong pinirmahan ng magkaparehong petsa sa Zambales. Lumutang din ang pangalang Alice Crescencio sa 3 acknowledgement receipt ng DepEd kung saan magkakaiba ang pirma at nilagdaan sa magkakahiwalay na lugar tulad sa Iligan City, Pasay City at Lanao del Sur. Kinwestiyon din ni Congressman Adyong ang pangalang Sally at Sheila sa mga isinumiting resibo pero magkapareho ng pirma. Ano po ito, Yung teleradyo kaninang umaga lang, December 10, Martes, kaninang umaga po, Kumbaga, para lang natin siya mapanood, yung nangyayari, At yung binabanggit nilang Congressman Joel Chua, yun po ang namumuno dyan na kongresista po ng District 3 ng Manila City, po? Yan. Na si Joel Chua po, na congressman, siya po ang congressman ni Dr. Hani, Mayor Dr. Hani, at saka ni Vice Mayor Yul Serbo sa District 3, Joel Chua. Po? At itong committee ito na binabalita, siya po ang namumuno tungkol po sa 400 na resibo na yung pangalan nila ay wala pong record sa NSO, National Statistics Office. Wala silang birth certificate, wala silang death certificate. Kaya, alien sila. Isipin nyo po, 400 kataho. Sila po ang nakapalagay sa resibo do sa budget ni Sara Duterte, anak ni Digong Duterte. Karimari-mari ang kanilang ginagawa. Pera ng taxpayer, kaya nga sabi ko po sa inyo pera ng taxpayer, kung waldasin nila, okay sana kung sa tama, kaso mali. Yung resibo, yan ang matibay na ebidensya. Ang resibo. Siyempre, pag bumili ka sa supermarket, kailangan may resibo. Di po ba? Para kung may depekto yung binili mo,
Isusuli mo at dala mo yung resibo. Paano yung pondo na binigay ng gobyerno kay Sara Duterte? Tuloy tayo sa pagkikinig ni Melo del Prado tungkol sa House Committee ng Quad Committee hearing. Ayun For me, Mr. Chair, ng only isang one person did these acknowledgement receipts, but merely changed his handwriting style from print to script in writing, the name and the addresses, but also forgetting, Mr. Chair, probably to change the signature. Naniniwala si Antipolo City Congressman Romeo Acop na posibleng masampahan ang kasong plunder, malversation, bribery at perjury ang ilang opisyal ng OVP at DepEd dahil sa maanumalyang paggastos sa confidential funds. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. Isa Narinig niyo po, ang makakasuhan yung staff ni Sara Duterte sa OVP at saka sa DepEd. Pero siya, kita nyo? Sa command responsibility, dapat ang kasuhan si Sara. Kung merong ikukulong, kung merong bibitayin, kung sino man ang sisilya elektrika, kung sino man ang tutusugin ng lethal injection, dapat si Sara Duterte, anak ni Digong Duterte ng Davao City. Nakadikit nila, kaibigan nila, yung peking Kristo na si Apollo Kibuloy, na ngayon umiimas ng bakal. Mga kampon sila ni Satanas. Ang masakit, ang makakasuhan lang, yun nasa ibaba nila, nasa laylayan nila. Naalala nyo po yung PhilHealth? Isa rin akong contributor dyan kasi empleyado po ako. Sa panahon ni Duterte, Digong, diyan po ninakaw ang pera, 15 billion. Nakasuhan ba si Duterte? Nakasuhan ba si Duque? Ang nakasuhan po, yung nasa laylayan lang nila. Kawawang ba? Nawaw ako sa kanila. Bakit gano'n ang batas ng Pilipinas? Dapat command responsibility yan. Alam niyo po sa Japan, kapag pumalpak, arakiri. Arakiri. Kukuha sila ng sword. O kaya maliit na mini sword. Yung leader mismo. Kasi, command responsibility. Pero dito, umiimas ng bakal. Yung nasa laylayan, samantalang yung amo, abroad dito, abroad doon, pasarap dito, pasarap doon. Ibang klase yan, no? Only in the Philippines, sika nga. Tuloy po natin. santabi muna ng komite ang investigasyon sa paggastos sa confidential funds ng OVP at DepEd para bigyang daan ang posibleng pagdinig ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa susunod na taon itutuloy ng komite ang pagdinig sa mga issue ng computerization program ng DepEd. O ikaw na, go. Okay. Ihahain ng isang religious group sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye si House Secretary General
Reginald Velasco hinggil sa petsa at grupong magsasampa ng reklamo laban sa Vice-Presidente. Inamin ni Manila Congressman Joel Chua na narinig niya ang posibilidad na may magsasampa ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara, pero hindi rin niya tiyak kung sino ang tinutukoy na religious group. Religious sector? Hindi ko lang alam kung totoo Kung totoo, parang may religious sector na mag-profile. But I'm not sure. Parang may nagsabi lang, meron daw magsasampang ganyan. Hearsay yun. Hindi yun coming from the religious group. Aminado naman si House Assistant Majority Leader Zia Adjong na maaaring kapusin sa oras ang pagproseso sa mga reklamo kay VP Sara dahil kinakailangang sundin ang due process. Sa ilalim ng saligang batas at House Rules, maaaring idiretso sa Senado ang reklamo kapag inihain ng 1/3 ng lahat ng kongresista. Pero dahil 4 na kongresista lang ang nag-endorso sa mga reklamo, kailangan muna itong dumaan sa House Committee on Justice para matukoy kung may sapat na basihan. With some of my colleagues position na medyo kukulangin ng oras. So, yung proceeding in itself and whether this will be submitted and transmitted to the Senate, I think based on the practicality of time, talagang kulang. We have to give primacy to due process. Bukas naman si VP Sara sa mga inihaing impeachment complaint dahil hindi na madadamay sa investigasyon ang mga tauhan ng Office of the Vice President at Department of Education. Hindi makadadalo si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI bukas. So, maliwanag po, Nakasampa na po yung impeachment proceeding, yung dalawang grupo. Yung palang pangatlo, sabi ni Congressman Chua, hearsay. Walang, sige, iwanan natin yung hearsay na yan. Ngayon, ang nakakatakot po dyan, ganon-ganon na lang kung gastusin po yung pera natin. Pag upo pa lang sa Malacanang ni Bongbong at saka itong si Sara, antimano si Bongbong binigyan niya kaagad ng 125 million. Si Sara, budget niya para sa kanyang, bahala na siya. Ang masakit, hindi niya kayang ipaliwanag kung saan niya ginastos yung 125 million. Sa hearing po, na-encash nila yung cheque. Isipin nyo, nasa bag lang, nilabas mo sa bangko yung pera, ang naglabas yung gwardya ng bangko. Siyempre, nandun yung tao ni Duterte, ni si Acosta. Tapos binigay doon sa mga bantay na sundalo ni Acosta. Ang sabi yung una, yung La Chica at saka isa pa. Ang masakit, nang iniimbestigan sa Senado yung nasabi sundalo, pinahinto po ang investigasyon sa kanila. Kaya nga si Congressman Franz Zamora, nagrereklamo po siya sa pamumuno ni Congressman Joel Chua kahapon. Napanood ko eh. Di ba dapat meron tayong karapatan mag-imbestiga? Kasi ang dahilan nitong si Congressman Chua po yata, sabi nila, ay nasa sundalo dapat ang mag-imbestiga. Armed Forces of the Philippines. Isipin nyo, sundalo nila, sila pang mag-iimbestiga. At yung nasabi sundalo na dalawa na yon ay bantay ni Sara.
125 milyon kaibigan na galing sa mga taxpayer. Isa na ako doon. Baka taxpayer ka, kaibigan. Di ba masakit? Dahil sa batas ng Biblia, batas ng Diyos, inihutos ng Diyos, lahat ng tao magbayad ng buwis. Kaya, naalala ko nung araw, sa panahon ni Pinoy, may mga artistang kinakasuhan na yung mga na-endorsers, yung mga produkto, at yun naman nagbabayad ng tamang buwis, pinaparangalan. Ang sabi sa Biblia, pinaparangalan. Pero yung hindi nagbabayad ng buwis tama, kinakasuhan. Kanya lang, para hindi ka na makasuhan, makulong, makikipagkasundo ka na lang. Settlement. Na po, kaya ngayon, ang ginagawa ng mga artista, pag nag-endorse ka, yung mismong kumpanya na po, binabawasan na yung tax ng artista. Kasi noon, hindi ganun eh. Bahala si artista kung magbabayad siya. Maraming mga artista sabi, hindi po namin alam. Pero bakit yung iba, alam nila, nagbabayad sila. Yun na sinasabi. Pagdating sa batas, walang inosente. Tagalog na Tagalog yan ha. Kasi, di ko po alam eh. Parang inosente sa batas. Kaya sabi ng batas, walang exempted sa mga inosente. Ayan. Alam niyo po, ang laki ng problema na dala ngayon ng Duterte administration. Yung matandang Duterte nung nakaraan, ngayon pag-upo ni Bongbong, ang Vice President niya si Sara, ang laki rin ang dalang problema ng kanyang anak na si Sara, o Vice President ni Bongbong. Kawawa po tayong mga Pilipino. Nagbayad tayo ng bayad ng buwis. Ganun na lang kung saan nila gustong gastusin, hindi po nila kayang ipaliwanag. Saan ka nakakita? Ayun sa balita, narinig nyo? Balita yon sa ABS-CBN yon, si Melo Del Prado. 400. Parang ganito kasimple. Sabi ni Sara, di ba yung nakaraan ng hearing? Yan. Bigay ng pera. Nabulgar din sa Quad Committee yun. Pagkatapos kung ano-anong pangalan na nilagay nila. Siyempre, gustong matiyak ng Quad Committee na legal yung mga pangalan at pirma. Yung problema, wala silang death certificate ni death certificate. Kaya wala! Halimbawa, ganito. Si Sara, nagbigay ng tig 1,000 na lang sa 400. At naglagay ng resibo na peke. Sino nga abulin mo ngayon? Di mo naman pwedeng abulin si Sara. Hindi siya nakapirma eh. Kasi ang batas, kung sino yung nakapirma, yun ang hahabulin. Kaso walang record yun. Kanino napunta yung pera? Dito sa nagbigay. Para lang patunayan na binigay nga, may resibo. Ang problema, mga peking resibo. Ganyan po magtrabaho si Satanas. Ayaw niyang katotohanan. Tingnan po natin ayon kay Jesus Christ, anong klaseng anghel ito si Satanas? Kaya tawag ko po sa mga Duterte, mga demonya ni Satanas.
dahil po sa akin napapanood. Ayaw umarap. Maging sa NBA, ayaw umarap. Sabi ni Jesus about Satan, 1:8:44. Yung title ni Satanas ang titignan natin dito. 44. Ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanyang ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ama ng mga sinungaling. Hindi pumapanig sa katotohanan. Yan si Satanas. Ganyan din ang mga Dutertes. Sa panahon ni Digong Dutertes, yung anak niya si Pulong, kongresista rin, sa kanila, 51 million. Hindi alam saan dinala. Matakaw. Yung buhaya, walang kabusugan, sabi ng mga Meron. Kaya sila, sabi nga, saan ka makakikita ng mga buhaya? Sa bagay, sa Davao, mayroon pa ng buhaya dyan. Literal na buhaya yun. Ginagawang negosyo. Sabi ng Meron, doon. Saan? Sa Kongreso, Senado, at Malacanang. Diyan ang mga buhaya, sabi ng Meron. Sige, hanggang dito na lamang. Salamat po, Panginoon Diyos. Kumilos ka pong makapangyarihan at lumabas po ang katotohanan. Bigyan mo po ng hustisya ang mga nahaping Pilipino. Especially kami pong mga taxpayer o naging taxpayer na bayad ng bayad, sumusunod po sa batas mo na dapat kaming magbayad, at sila naman kung magwaldas, waldas dito, waldas doon. Sabi nga po ni Congressman Hakop, impersonal. Yan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Mag-comment kayo. Pero wag nyo ako mumurahin. Bakit? Nagbabasa ako ng Biblia, nanonood tayo ng news. ABS po yun. Ito po. Teleradyo. Kayo mga share na. Manalangin po tayo ng gusto. Nawa, lumabas ang katotohanan, parusahan ang dapat parusahan ang mga kampo ni Satanas. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. Ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa poimen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all.